Okay po. Ayan. Magandang umaga pong muli sa lahat. Welcome pong muli sa Holy Christ Church Morning Devo. Magandang umaga pong muli. Good morning to everyone. Ayan po. Good morning, Sis Eden, Brother Paz from Radio, Sis Cham Emily, Sis Margaret, Sis Janet, Sis Maria, Annalise, Toda. Ayan, sa akin. Good morning. Sino pa po ba? Sis Jig, Mimi G, Sis Cathy, sino pa po ba yan? Sino pa po? Ayan, Sis Annabelle, good morning po. Mga taga Sis Eden, Eden Santagan. Ang mga taga Pinas, taga Japan, taga Pilipinas, taga yung pong ibang manunod pa sa live, online po tayo ngayon. Good morning po, have a blessed Tuesday po. Muli, pagsaluhan natin ang banal na salita ng Panginoon ngayon. At salamat po, sobrang na-bless po tayo sa awitin pa lang. Salamat po, Sister Grace, sa patuloy kung pag meron po kami iaawit sa Sunday service, diyan po kami makukuha namin yung masasayang awitin, bawat sa presensya mo at yan, araw-araw binabago mo kami, Lord. Salamat sa pagbabad tayo at sa presensya at salita ng Diyos, patuloy tayong babaguhin araw-araw at lalago ang bawat isa sa atin. Salamat. Ibigay lang po natin sa Kanya buong puso. Sa Lord, I give my heart, my soul, at tayo mismo lalapit sa Panginoon ang bawat isa sa atin. Magpupuri sa Kanya. Amen. Sige po. Let us pray. And listen kung nais na mag-lead ng prayer today. Kung nais niyo po si Margaret, kayo na po mag-lead. Sige po. Para tuloy-tuloy po. Sige po. Ihanda po natin ang ating mga puso sa unang panalangin. Father God, napapasalamat po ako, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ginising niyo po ang aking mga kapatiran in the other side of the world, O Lord. Thank you so much sa napakagandang opportunity sa mga kapatiran kong ito, Panginoon, at inyo po silang hinayaan na imulat ang kanilang mga mata at para po maipagpatuloy ang gawain na inyo pong ipinagkaloob sa kanila at ipinagkatiwala sa kanila. Maraming din po salamat, O Lord, dito sa amin sa States, Panginoon, sa buong araw na ibinigay niyo po sa amin para maging productive po, Panginoon, at kasama po doon ang paglilingkod sa inyo. Lord, sa araw na ito, Panginoon, please help us to open our hearts, our minds, and our ears, O Lord. Help us to understand every words that you've given to us, Panginoon. Speak for me, Holy Spirit. Thank you for always being there for us, to help us, at hindi po sa aming kakayanan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito, O Lord, sa pagbibigay namin ng aming buhay na testimony sa mga kapatiran, and to those all believers who are listening sa aming live, Panginoon, or later. Lord, I pray for their heart na buksan niyo po ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso, para po makita nila ang inyong kabutihan, Panginoon. Father God, lahat ng panalangin ko ay dinadalangin ko sa pangalan ng inyong anak na si Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen po. Amen. Salamat, Sister Grace. Sige po. Lago na po tayo sa pinaka-puso ng gawain. Amen, amen. The Voice Charter from America, Sis Margaret Johnson. Hello po. Ako po si Mi. Ito po ay pangalawang pagkakataon ko po na maibahagi ang isa pang living testimony na talaga naman pong wow tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So, nung ako po ay kasalukuyang nasa Japan, how the way I dress
ay siguro hindi pa po ninyo ako nakikita. So, unahin ko po muna yung palagi kong kinakanta noon kapag ako ay nalalasing. No? Alam ko po lahat ay kilala si Natalie Imbruglia. Right? At yung kanyang famous na song na Torn. Ano po? Okay. Ganito ang lagi kong tingin sa aking sarili. Parang aking faith before. Kinakanta ko to. So magbibigay ako ng halimbawang maikling kanta ha. At pakinggan nyo yung lyrics. No, ang sabi dito, no? Our conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Ayoko umiyak. So bakit ito yung binigay kong kanta na lagi kong kinakanta? Pinaka-paborito ko ba ito noon? Na ang tingin ko sa sarili ko ay ako ay isang tinik. Tinik kahit saan ako magpunta. So, gusto kong basahin sa inyo ang paunang verse sa 1 Peter ng chapter 3, verses 3 hanggang 4. Ang sabi po dito, kung gusto niyo maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos niyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Kahalip, pagandahin niyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. So mga kapatid, habang ako'y nagsasalita rito, I would like to share you something what I was before. Or how do I look like before? How do I dress before? How did I present myself before as a worldly? So, eto po ha. So, this is me, mga kapatid. This is how the way I dress. Actually po, itong litrato na ito, I already had a water baptism with Sister Anna back in Japan, 2012, month of May. But see the way I still, the way I act, the way I chose the clothes that I wore. Do you think sa makakakita sa akin or sa nakakita sa akin na water baptize ako, do you think na ito ay kalugod-lugod sa mata ng mga Kristiyano? Hindi lang sa mata ng mga Kristiyano, even sa mga worldly na matitisod or matitisod sa akin. So ito na po ako. Ang sabi dito, dressing this way opens the door to Jezebel, sexual immorality. You will attract the spirit of lust and perversion. So, binanggit natin yung sa 1 Peter kanina, no? Chapter 3, verses 3 to 4. At pinaliwanag nga po doon na our beauty should not come from outward adornment. Kasi yun po ay nothing sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi po yun ang kanyang character. Hindi po ba? Kaya dapat tayong mga anak niya ay hindi rin ganon ang character. Tinutukoy ko po dito sa ngayon ay yung outward. Amen? This is not a good sight sa ating Panginoon Diyos.
mga kapatid. Bad influence kanino? To others. To other people. Ang pagdadamit sa parang sobrang mapanukso, no? Or sabihin na natin malaswa, mga kapatid, ay maaaring magdulot daw po ito ng immoral na pag-iisip sa mga nakakakita sa atin o pagnanasa ng iba toward us. In other words, tayo pa yung nag-aalok ng masamang tanawin, lalo na sa mga lalaki. Ayon sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Matthew chapter 5 verse 28, na ang pagnanasa daw po na mula sa puso at isip ay isa ng kasalanan. At ano pa magpapakita dito sa ganitong pananamit, mga kapatid? Ito ay pagpapakita rin daw po ng mga maling na pag-iisip o maling pagkaisipan o imagination. Right? Kung ang motibo sa pagdadamit ay upang makaakit tayo ng yung sobrang attention, po, yung you are seeking attention, yeah. Or makapukaw ka ng masamang pagnanasa. No? Ito daw po ay maaaring magpahiwatig ng isa pang katangian. At ano po yun? Yun daw po ay pagmamataas or mapanuksong puso. Imagine, kasama rin po pala dito yung pagmamataas na pag-uugali. At siyempre yung mapanuksong puso. Na ito daw po ay taliwas sa kababaang loob at paggalang natin sa itinuturo sa atin na bilang Kristiyano. Amen? At ano pa ang sinasabi sa ganitong pananamit, mga kapatid? No? Sabi dito, man will last after your physical appearance instead of your inner beauty. This shows no self-respect and no respect for God. Itong litrato nito, Joseph na lang natin na huwag natin ilantad masyado at meron tayong pastor dito. Respeto sa kanya, no? Itong litrato na to, I was I think 32 years of age and I have already 2 kids at this time. I got my implant in year 2009 in Tokyo, sa Shinagawa Clinic, yung famous doon. And then, ano yung katwiran ko sa mga panahon ito, mga kapatid? Ang katwiran ko, para ako makakuha ng maraming customers at maging number 1 sa pinagtatrabahuhan kong umise or club, kinakailangan kong maging maganda outward. Kinakailangan takaw tingin ka. Siyempre, ang mga kalaban mo, yung mga babae, talagang sabihin na natin na yung, alam mo yun, talagang pataasan kayo. Kasi pataasan na sahod. So, ang katwiran ko dito, mga kapatid, bakit hindi ko i-display? Ang mahal ng bayad ko dyan. That time, San Junimang pa to, ha? 2009. San Junimang. So, ang katwiran ko dyan, dapat i-display ko yan. Pinaghirapan ko yan. Puro ko. Puro lahat galing sa akin. So, dapat ipakita ko yan. Ganun po ako mag-isip noon. Napakasama po. So, ang sabi po dito, mga kapatid, ang pagkalimot daw po sa pagiging templo ng Holy Spirit. Ito rin daw po yung nilalarawan natin dito. Sa ganitong pananamit, bakit ko po ito sinasabi? Hindi lang po ito for unbelievers, kundi para din po sa ating mga Kristiyano. Kasi, I've been visiting a lot of churches here in States since we moved here from Maryland, here in North Carolina.
Ang dami ko pong nakita sa simbahan na not proper. Ay, hindi ako tumitingin sa pananamit na yung grabe naman yun, no. But, maaano mo makikita mo, ay, sobrang kita mo yung cleavage. Alam mo po yun. So, kahit akong babae, matitisod. Right? So, ang sabi nga po dito, no, nandito rin daw po yung nalilimutan natin yung pagiging, yung katawan natin na isang templo pala ng Holy Spirit. Sabi nga daw po sa Bible, ang ating mga katawan ay dapat ingatan, pahalagahan, dahil dito naninirahan si Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Amen. Kaya dapat nating igalang at pangalagaan ang ating mga katawan. At kabilang na dito ang pagdadamit natin bilang isang Kristiyano na mayroong makikita ang kahilingan at paggalang. Amen. Pasay. Praise God. Now the next picture is nice. Sabi dito, the way you dress speaks volumes before you say a word. Let your attire reflect that you belong to the King. Praise God. Hindi po ba napakagandang pagmasulat? Hindi po naman po sinasabing mag-hijab ka, balot na balot. Look at this picture. Hindi ko tinatas ang sarili ko I was pointing about the way we dress as a Christian. Modesty. Amen. Ano yung takeaways natin dito, mga kapatid? Yung sabi dito, ang pagiging modesty daw po ay galing sa puso. Ang tunay na kahilingan ay nagmumula sa puso at hindi lang sa panlabas na anyo. Ngayon, naisama na natin ang panloob. Kanina, panlabas lang ang aking tinutukoy, right? Kasi bakit? Kung tayo nakikita ng pagbabago ng pananamit bilang isang Kristiyano, of course, ang galing yun. Galing ba yun sa kung sino? Di ba? Hindi po. Iyon ay galing sa ating kalooban. Ito yung gusto ko Ito yung gusto kong isuon ko. So, galing sa puso natin yan, right? So, yan yung tinatawag na modesty must always comes from the heart. Hindi kasuotan ng bibiktimang mga mata. Mga kapatid mo po. Sabi dito sa picture ko, the next one, modesty isn't about restriction. It's about protection and obedience. When you transform your heart for God, your appearance will follow as always. Hindi katulad ng mga pananamit na humahakot, nasadyang pangahakot ng pansin or attention. Tingnan natin mga kapatid, kapag tayo'y nakadamit ng ganito at maglakad tayo sa street, do you think someone is going to sipol-sipol to you? Making bastos sa'yo? Di ba wala? Pero, kapag tayo nanamit, katulad ng mga pananamit na ipinakita ko sa inyo kanina, at may mambasto sa atin, sa tingin natin, wala tayong obligasyon or wala tayong pananagutan sa kanilang mga aksyon. Sa tingin ba natin, tayo isang biktima? No. We're not a victim. Ang taong bumibihis ng hindi maayos, sabi dito, ay hindi dapat sisihin sa pagnanasa ng ibang tao na nakatingin sa'yo. Ang bawat tao ay may pananagutan sa kanyang sariling pag-iisip.
at pagkilos. Siguro po mga kapatid, narinig natin, like for example, sa sarili nating bansa, Philippines. May isang babae, sobrang mini-mini or short-short, naglakad, nadaanan, yung mga kalalakihan na tutumpukan. Bigla siyang sinipulan or something and she didn't like it. She think that's rude. Sino may kasalanan? Ito yung sinasabi dito eh. Sino yung may kasalanan? Kasalanan ba ng mga sumisipol sa'yo? Diba tayo? Tayo yung naging apoy. Tayo yung kinatisuran nila. Kaya sila labas ng ganong action. Binigyan mo pa sila ng katitisuran para sila magkasala. May pananagutan tayo doon. For the first place, you are the one who walking like that and dressed like that. You're seeking attention. Kaya sabi dito, ang bawat tao daw po ay may pananagutan sa kanyang sariling pag-isip at pagkikilos. Amen. Next picture. Ang sabi dito, they should see Jesus before they see you. Transforming your outer appearance, part of obeying God and reflecting His holiness. Amen. Imagine mga kapatid, bilang anak o bilang followers ni Jesus Christ, at naglalakad tayo dyan sa kalsada, at may makakita sa atin, sa ating mga kilos, na maayos, mahinhin, hindi magaslaw, proper dress. Hindi ko sinasabing bumili ka ng mamahaling dress o mag-suits ka. Ibig sabihin, hindi ka nakakatawag ng attention to make people sing. Maybe, you're gonna receive compliment, which is sweet compliment. Like, wow, I like your dress. I love your dress. You're so beautiful. Nare-receive ko yan, praise God, sa church. Oh, I love your dress. Where did you got that? Diba? Napakagandang compliment ang marireceive natin. Hindi pambabastos. Not rude. So, dapat, laging mag-ingat tayo. Dahil, nakikita daw sa ating pagkilos ang Panginoong Diyos o si Yesu Cristo. Ang pagdadamit ng maayos, mga kapatid, ay dapat isente at hindi mapanukso. Dahil ito ay nagpapakita daw po ng paggalang natin sa ating Panginoong Diyos, sa karakter niya, at sa ating sarili, of course, self-respect. Respect yourself. At para respeto kayo ng iba. And respeto rin sa nakakakita sa atin. Tatlo yan. Ang pananamit daw po na maayos at disente ay nagpapakita daw po ito ng respeto sa ating Panginoong Diyos. Respeto sa ating sarili. Respeto. Isama ko na rin yung family natin, like your husband, your kids. Diba? Respeto rin sa kanila. Of course, they're going to be proud of their mother. And respeto doon sa mga nakakakita sa atin. Ang sabi ko sa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10, ang sabi po dito, sinend ko dito po. Ang sabi dito, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sanit, magpakita sila ng mabubuting gawa
at nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Amen. Praise God. Napakaganda po na sinabi doon, no? Sa Timothy. Dapat, magbihis daw po tayo ng may kahihingan. Amen. Now, next picture. Ako to when I got a colonoscopy checkup, surgery or procedure, not surgery, procedure. I think this last year, right? Pastor Rando. So, ang sabi dito, it's not just about what you wear. It's about who you represent. Let your outer transformation testify to your inner transformation by God's Spirit. Amen. Hindi lang daw po ito patungkol sa ating pananamit. Ito po ay patungkol kung paano natin i-represent yung pagbabago natin, yung pag-testify natin, kung ano yung nagbago sa ating kalooban na binago ng ating Panginoong Diyos. Ay pagdaya sa immoral na pag-uugali, no? Ang sabi dito, no? Ang pagsusuot ng mga damit na sumasalamin sa immoral or mga seductive na attitude, kasama din pala dito ang attitude na po, na maaaring maging simbolo ng pagtalikod sa mga pagpapahalaga ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ipakita natin yung part ng ating buhay na binago ng ating Panginoong Diyos. Kasi tayo ay representative ng ating Panginoong Diyos. So, we should act like Him. Ang Diyos ba natin ay magaslaw? Ang Diyos ba natin ay what? Just like, for example, Jesus Christ, siya ba'y magaslaw? Siya ba'y bastos? Manit? Hindi ba hindi? Ang mga nababasa ba natin sa Bible ay mga bastos? Wala naman po sigurong itinuturo ang Diyos na bastos na pananamit na po. So, dapat, mga kapatid, no? Ang very important dito, natandaan na ang kahihingan ay higit pa sa paraan ng pagbibihis. Hindi ako mahinhin dati, inaamin ko yan. May ganun bang manamit na mahinhin? Diba wala? Ito ay isang kaloobin ng pagiging mapagkumbaba at katinuan na nagbibigay din daw po sa panloob nating mga kagandahan. Kagandahan bilang isang babaeng Kristiyano. Ito ay patungkol sa, I think, all about sa mga pangaral ng ating Diyos, no? Or, at saka yung pagbibigay ng pagpaparangal sa Kanya. Ang daming palang ibig sabihin ng maayos na pananamit, no? Nagbibigay karangalan din ito sa ating Panginoon. Kahit na ba luma yan kahit na nga ba may butas yan basta hindi nakakaakit at nakakatisod sa ibang tao, God will accept it. God didn't say that you should buy a brand new dress just to worship Him. No, He didn't say that. Ang pinag-uusapan natin dito, yung bastos na pananamit. Yung pagbibigay ng pagpaparangal sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga katawan at hindi pagtuunan ng pansin ng ating mga sarili, like overall daw po, no? Ang sabi dito, mga kapatid, looking at God's standard, He set for clothing in the beginning, we see that knowing for sure we are pleasing in God's sight involves.
Magsuot tayo ng mga damit na long kung gusto mo or below the knee. Yung comfortable ka. Yung alam mo na hindi ka masisilipan o hindi ka makakatitod for the first place. Hindi ka magbibigay ng katisuran sa kapwa. Nananahimik sa sulok kay bigla kang dumating ng grabe naman yung cleavage mo, nakalabas na, church yun. Tapos tutungo ka, hindi ka man na maganyan. Imbis na hindi nagkakasala yung nandoon, nagkasala tuloy, napatingin. Sabi dito, when you grow a relationship with God, you will know this is not okay. Ito, damit ko dyan. Party girl. Pero hindi ko pinagsisisihan yan, mga kapatid. Yan mga pinagdaanan ko. Hindi ko pinagsisisihan na napagdaanan ko yan. Hindi ko kinahihiya. Brother, you know, nagagalak ako dahil naranasan ko yung ganyan. Kung hindi ko makikita ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Yung pagbabago niya sa akin. The way I dress now, not because I am chubby na, ha? Kasi kung ako ay wala sa Panginoon hanggang ngayon, I don't care if even I'm chubby like this, I will buy a, fit clothes. And I will wear it, especially here in States. They don't care. Ang mga tao dito, walang sa'yo, nagbabody shame sa'yo dito. Unlike sa Asian, no? Ay, taba mo. Right? Well, because I'm with God and I'm representing Him, I choose the proper dress for me to give Him a respect, to give myself a respect and my family. Sabi dito sa next picture, modesty is a form of worship. Aba? Diba? Dati hindi ko to alam. Sabi ko pa, damit lang naman yan, hindi naman si Lord tumitingin sa pananamit eh. Diba ang Diyos tumitingin sa puso? Ganyan yung katuwiran ko dati. Transform your appearance and let the world know you belong to the Most High. Bakit tinawag dito na modesty is a form of worship? Kasi ito yung binibigyan nga natin ng parangal ang ating Panginoon Diyos, binanggit na kanina. Ano po? We represent God's here. So, we must dress like this. This is Christian. The next picture, sabi dito, when you're set apart for the Lord, even your wardrobe changes, obey God in all things, including how you present yourself to the world. Praise God na po. Ayan. Yan yung mga kapatiran ko na naiwan ko sa Maryland. And so miss them so much. Napansin naman natin no, na karamihan dyan maayos ang pananamit. Kung may mapansin man yan kayong isa, si Lord na po ang nakakaalam doon po. But still, we don't judge them. Siguro hindi pa sila ganun kalahal eh. Hindi pa nila napag-aaralan yung modesty. Katulad ko noon. I show you earlier, right? First, second pictures. I didn't know that. I was like, who cares? God looking at the heart, not my appearance. Yan yung katuwiran ko dati. Amen? So, sana po, nagustuhan ng lahat ang makabuluhang testimony na ito, na akala natin ay pananamit lang yan. Pero, mga kapatid, this is way also to represent
our God and to be a Christian mama o kahit young adult ka pa, no? The way you dress is also represent our God. And nagre-represent din ito ng respeto sa lahat. So, to God be all the glory. Hanggang dito nalalaman po. At yan po ang aking karanasan. The way I, yung perspective ko dati, binago ng Diyos, estilo ko, lahat talaga binabago ng Diyos. At salamat sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa ganung pagkilos. Hindi na tayo katitisuran ng mga kalalakihan. Hindi na tayo si Jezebel. So, to God be all the glory. Maraming salamat. Pupurihin ng Diyos na higit sa lahat. Back to you, host. Sweetie Lily. Are you still there? Or are you on work Amen. right now? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Asa ng mga puso para sa Panginoon. Ouch. Marami ba nagsabi ng ouch? Marami po bang tinamaan sa mga nanonood at manunood? Ayan. May unang-una ng gustong mag-comment. Praise God, sister. Hallelujah. Sister, praise God. Napakagaling mo. Hallelujah. In Jesus' name. Totoo yan. Totoo. Nako. Amen po. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa Kanya po lahat ng papuri. Sasabat na ako. Ako din, dati akong na-experience mag-skirt. Pupunta pa sa disco. Magiinom. Magtitikila. Every Friday, nasa disco, Friday and Saturday. That was before, and thanks God, talaga, nakilala ko si God. Kaya, hindi na rin ako nagtrabaho sa gabi, nag-try siya na lang din ako. Hindi na ako nagbibihis ng skirt, hindi na rin ako nag-inom, hindi na rin ako nag-yosi. Kasi nga, nung una, siyempre, bulag pa tayo. Malay ba natin noon, di ba? Noong, di ba tayo Christian? Ano ba yan? Bakit? Wala namang masama. Hindi ka naman pumapatay ng tao. Mag-yosi ako. Ganun pa katira ka. And meron akong kaibigang born again Christian best friend talaga. Ever since bata pa kami. Bali, malayong relatives ko siya sa father side ko. And then, born again Christian siya. Sabi ko, ito si Catherine. Sabi ko ganun. Oo, Catherine din kasi siya. Sabi ko, ano yan para yung madre. Sabi ko, mala Diyos. Sabi ko, ganun nung una. Pero wag ka. Humantong din ako na, eto na. Makadiyos na rin. Salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, naalala ko talaga, yung habang nagka-testimony kasi Mary, naalala ko yung friend kong yun. And that time, talent pa rin talaga ako noon. And then, naalala ko na dati inaano ko siya. Hindi naman inaasar. Parang, ayan si Catherine, ano naman yan madre style. Ay maraming bawal. Pero wag ka, natutunan ko, nalaman ko din. Thanks kay God. Ang ganda ng testimony ang galing. At totoo naman yan lahat. Yan testimony mo. Totoo nga po talaga yan. And, kaya masasabi natin na alam niyo yun, kapag talaga tayo nakakakilala sa Diyos, talagang nababago. Nababago yung pananaw sa Panginoon, sa spiritual. Nababago talaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang tayo binabago, tinuturo sa atin ng Panginoon kung anong nararapat tayo maging isang mananampalataya para sa Kanya. Praise be to God. Salamat po. Amen and amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Totoo naman yung sinasabi ni Sister Mary Grace. Alam niyo ba dito sa amin,
ang nanay ko nung nabubuhay pa, lagi niya kaming pinupuna kapag yung medyo yung aming damit na magsisimba, yung naka-sleeveless lang kami, pinupuna kami ng nanay ko. Bakit ganyan na suot mo? Salamat sa Diyos. Harap kayo sa Panginoon Diyos, magsisimba kayo para lang kayong pupunta sa party-party Kaya ng nanay ko. Alam niyo ba, gagawin namin, magdodoble kami ng blazer. Tapos, gusto ni nanay, sabi niya, maging maganda kayo sa harapan ng Panginoon dahil haharap kayo sa Panginoon, sabi ni nanay. Alam niyo ba, kaya ang ganda rin minsan may nagpapaalala sa atin yung ganyan, lalo na sa pananamit. Kasi sa pananamit kasi talaga namang nakikita yung tunay nating pagsamba, maging kagalang-galang tayo sa harapan ng Panginoon at kalugod-lugod sa Kanya. Sa damit pa lang kasi kung yung mga malalaswa talaga na maiikling damit na magsisimba ka, hindi ka kagalang-galang talaga. Tayo nga, ako man, alam niyo ba, sa totoo lang, meron din akong pamangkin na kung magsuot, akala mo modelo dito sa simbahan Anak nung kapatid ko. Talagang, Lord, sasabihin mo, Lord, baguhin niyo naman po yung style ng pamangkin ko nito sa pananamit pa lang. May ang ikli-ikli, nakikita rin yung panang dede niya. Cleavage. Sus, nako, talagang nagkakasala tayo talaga. Ganon, every time na magsisimba siya, ganon ang mga style nila para silang mga, kung sabihin na natin sa ang other words, para silang mga pokpok. Yun po, alam niyo yung pokpok, di ba? Yung mga pokpok na sinasabi nila, parang, alam mo, pupunta lang ng yung mamamasyal sa tabi-tabi lang dyan. Kaya yan ang namana namin kay nanay, yung naging mapuna siya sa mga, lalo na sa mga pananamit. Yan ang number 1 yung tinitignan sa amin. Kaya minsan, pagka yung ibang tao din, hindi naman, huwag namang nakikipagtanim kay, ganyan pa rin yung suot mo. Baguhin mo naman, maski na yung malinis lang na damit. Huwag naman yung ganyan, yung parang makikipagtanim ka naman. Harap tayo sa Panginoon. Maging kagalang-galang naman tayo sa Panginoon. Sabi ng nanay ko. Kaya, sabi ko kay nanay ko, minsan, nanay, huwag na kayong namumuna, baka sila matisod. Sabi ko kay nanay. Kaya, yun ang lagi naming nasa puso't kaisipan namin yung habilin ni nanay talaga na yun. Kaya napakabuti ni Lord at bilang tayo ay mga mananampalataya, alam na natin yung kalugod-lugod. Salamat kay Sister Mary Grace na totoo yun. Ako'y blessed na blessed sa kanyang testimony na yan. In Jesus' name, salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Talagang hindi napigil ang bawat isa na hindi makapag-comment. Yes. Good morning, Sige po, everyone. go. Thank you, Sis Mary. Ang ganda, ang sarap makinig, no? Sarap makinig ng yung talagang pagbabago, bawat isa sa atin, no? Kasi Sis Mary. Ako, hindi naman po ewan ko lang sila, yung sa pananad ko rin noon, no? Yun po. Pero yun, nung old life ko pa talaga, yan sa cleavage, kasi medyo maganda ang aking hinaharap po. Hindi ako nagpaano pa surgery. Yung maganda po yung hinaharap ko nung medyo dalawa pa lang anak ko. Ngayon talagang wala na, kahit na ilabas ko, na ba ilalabas. Pero yun, noon proud ka pa kasi pinapakita mo. Pero nung kay Kristo ka na, nakita mo na yung ikaw na mismo yung nahihiya sa sarili mo. No? Tapos pero sa akin po, number 1 na binago agad sa akin ng Panginoon is yung pananalita ko. Sa tulong din nila Ate Janet na aking mga mentor sa aking mga sisters sa church po. Yan ang una-una binago sa akin. At itong nakita niyo naman po minsan pa nagsisimba ko, diba, talagang dress po talaga, na talagang pinakita ko talaga yung naging formal ka na sa harapan dapat ng Panginoon pa nagsasamba ka. Yung talagang hindi dahil, makiuso ko sa kanila, ganun yung suot nila. Hindi, talagang parang yung Holy Spirit sa'yo o yung talagang mismong galing sa puso mo na gusto mo magdamit ng formal na para maging formal ka sa harapan ng Panginoon. Yun po. Ayun yung talaga yung number 1 sa akin yung pananalita ko na unang binago. At yun nga, yung pananamit po. Na sa bahay, ganito yan. Medyo kita, nasa bahay ka naman. Pero po sa labas po talaga, no? Salamat sa buhay ni Sis Mary. Talagang nakaka-inspired tsaka encouraging talaga, no? Na kita-kita natin talaga na gagalak
tayo, no, na talagang nahahatak din tayo na ang sarap makita na talagang ang makasalanan, lalo din katulad ko, no, na talagang binabago ng Panginoon at mas mahal niya pa ang makasalanan kaysa sa mga taong matuwid, diba? At pero siyempre, pag matuwid na tayo, pinapahalagan na tayo ng Panginoon, pero mas minahal niya tayo yung unang sa atin, no, yung unang makasalanan tayo, mahal niya tayo para hanguin na tayo doon. Kaya puri na Panginoon sa buhay natin. Salamat, Sis Mary. Thank you po. Amen, amen. Hallelujah. Sino pa po? Yes. Wala. Wala po akong sound. Wala po akong sound. Pa-share. O sige. Kung mawala. Go. Pag lumabas ako ng bahay, wala na. Meron po. Okay. Meron si Greg. Ayan. Salamat po si Greg. Nakaka-encourage. Nakaka-bless ang inyong testimony. Lahat naman po. Dahil grabe yung babago ni Sister Grace. Umpisa pa lang. Doon po tayo ma-amaze sa kabutihan ng Diyos. Sa nakapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po kapag nakibag-isa nga daw po tayo. Ito sa 1 Corinthians 5:17. The only God that is diba? Sabi ng Diyos natin kanina, nakakahiya na kapag ikaw ay binago lang, representative ka na ni God, yun na yung mo, parang ayaw mo nang gawin yung mga bagay na hindi ka nagagsagot sa Diyos. Ang hangad na ng puso natin, yung sa mata ng Panginoon at sa mata ng tao din po, kasi makakatisod tayo eh. We are the representative of Jesus Christ. Kailangan makita sa kilos at gawa, sabi nga ni Mary Grace kanina, sa kilos at pananamit. Kailang nakikita si Jesus Christ sa buhay natin. Kung ilalaglag na natin, yung templo ng Jesus Christ, tayo yun. Si Holy Spirit lang nasa atin. Kaya the way we think, the way we yung mga gagawin natin, iniingatan natin, sabi yung attitude natin, makikita din yung character natin. Doon tayo ma-identify kung sino tayo. Ay, Christian yan, ba't ganyan manamit? Ako po noon, isa ito sa ko. Nung ako po ay naging parang malalim na lesson sa Panginoon, testimony ko po, ko po, ayoko talaga na, grabe ako namit kahit ano lang po. Kung ano yung meron ako, yun. Pero sabi nga, naalala ko sa atin din, nangalit ka naman ng gusto niya, niya, maaari siyang pupunta ng church. Kasi sigad ang kakatagpuin natin, kailangan maayos tayo. Pero sabi ko nun, ito lang yung meron ako. Ito lang yung, ito yung maisusuot ko ngayon. Kaya, hindi ko masyadong sa pananamit. Pero mas importante po, sabi ko pareho kasi ni Sis Mary Grace, sa puso naman nakatingin siya, sinabi. Kaya hindi ako masyadong, kahit ano na lang isuot ko, kaya may nagbibigay na po ng damit, wala yata itong damit. Kaya may nagbibigay na kasi pupunta ako sa Polsito, tapos ang damit ko siguro po noon, wala akong pambili siguro noong time na yun, yun lang. Kaya kung ano po yung maisuot ko noon, pero napaka-importante po, sabi ng nanay ni ating, na magandang magandang legacy sa mga anak po, ay ituro na natin ngayon pa lang yung pananamit yung pagkilos. At pagkilos isa yun sa yung pagkilos. Doon makikita yung kung paano natin malulugod ang Panginoon at sa mga taong nakakakita sa atin bilang mga tagapaglingkod ni Jesus Christ. Ako po ngayon, dahil sa habag at awa ng Diyos, dahil sabi nga, kailangan natin maging yung modesty na sinasabi ni Sis Mary Grace. Marami siyang verse na sinabi. We have 1 Peter 3:3-4. At may iba pang verse na sinabi si Sis Mary Grace. Panghawakan po natin yan. Dahil ang nais na Diyos, maging mabuti tayo, yung sa mata na sa ating mga nasa paligid natin, yung makita sa atin talaga, yung Kristo na po yung para maangkay natin sila. Sino ba ang Panginoon na pinaglilingkuran natin? Diba? Kaya makita sa ating pananamit, sa ating kilos at gawa. Kaya, yun, salamat po Sis Mary Grace dahil nakita ko yung pagiging matapang mo na ihayag. Hindi ko ba nakakaya minsan ihayag yan? Yun yung nag-bless ako na napaka-bold na sinabi mo, yung iyong nakaraan na talagang totally, ikaw po ay nakalaya ka na. Kasi minsan yung mga bagay na ganyan,
hindi natin ihahayag yan, di ba? Yun tayo, di ba? Ihahayag natin sa lahat, maraming makakarinig. Yun dating tayo. Pero ngayon, dahil binago ka na, malaya mo nang nagsabi na talagang you are free indeed. Na ako ay Hallelujah. malaya na. Si Kristo na ang nabubuhay sa Amen. buhay ko. Amen. Salamat po, Sis Mary, sa encouraging, sa very encouraging testimony na talagang ang Diyos ay nagpapabago ng buhay. Ano po? Siya lamang. Wala nang iba. Dahil kung tayo lang, hindi natin kayang magbago. So, Diyos ko ang kapurihan sa lahat ng ito. Amen. Thank you. Amen po, padagdag po ha. Hindi ako matahimik. Hindi ako matahimik. Kung noon po, no, nilalabas natin kung ano yung mailalabas natin na proud tayo, no. Kasi kala natin, pag nilabas natin yung sobrang ganda natin, di ba sabi nga ni Sis Mary, di ba, hindi pa siya nakontento, kumbaga, nagpa-ayos pa siya ng kanyang ano. Pero, sabi niya nga ano, di ba, proud siya kasi sobrang ganda at gusto niya pa magpaganda. Pero ngayon na, kay Lord na tayo, na naging kontento na tayo sa kung ano lang meron tayo, na binigyan ng Panginoon, na alam natin, sobrang biyaya na para sa atin. Kung noon, nagpapaganda tayo at mas gusto natin gumanda sa paningin ng iba. Pero ngayon, ganito na tayo na kay Lord na tayo, hindi natin alam na mas lalo tayong gumanda sa paningin ng iba at saka ng Panginoon. Di ba? Ang ganda, mas maganda tayo ngayon kaysa noon. Di ba? Maganda tayo paganda, manamit tayo, lahat inaano natin, nagme-makeup tayo, kala natin sobrang ganda na natin, di ba? Pero ngayon, mas maganda, labas at loob, mas maganda kesa noon. Kaya purihin ang Panginoon talaga sa buhay natin lahat. Talaga, hindi natin kaya to kung wala siya. Kaya purihin ang Panginoon talaga ngayon at magpakailanman po. Amen po. Amen. May dadagdag din ako, pahabol lang. Hindi rin ako mapakali. Pasensya na, mga mahal kong sister. Amen, amen. At alam nyo ba, nung hindi nila ina-expect dito sa aming simbahan, minsan yung mismo yung aming head pastor, abay, pupunta rito, yung pinaka-head pastor namin kasi nga walang gustong pumunta rito ang pastor noon, kaya hali-halili sila dahil sa malayo daw, kalibliban, kasulok-sulukan ng Pilipinas na raw. Nalalayuan yung pastor namin. Kaya minsan yung head pastor namin, a-attend siya rito naka-short lang talaga. Kasi nga, ang alam nila kasi, kung buliblib na po, gano'n na lang yung attire nila. Kaya, alam mo ba, nung nakita niyang, nung dumating sila, nakita niya talaga namang nakadress kaming magkakapatid. Kami ng magkakapatid nakadress. Siya pa mismo ang nahiya. Hala, hindi ko ine-expect. Ganito pala manamit ang mga tiga dito. Sa Amen. kapila ng kabundukan. Pero nagagawa pala nilang talagang mag-dress. Kasi nga yun nga ipinamulat sa amin ni Nanay. Haharap kami sa Panginoon. Kailangan maging maganda rin kami sa paningin ng ating Panginoon. Pero Hallelujah. alam nyo, nahiya talaga yung head pastor namin. Nagdali-dali siyang nagbihis. Amen. Kaya talaga naman, wag mong maliitin ang isang taga-Villa Marinang kalina. Marunong na rin naman kaming manamit, mas yung papano. Na dating bahag, ngayon nakadress na rin kami. Kaya, in Jesus' name, napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naakma daw natin ang ating Lord sa occasion, no? Hallelujah. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Bago po ako ngayon po ay madali lang ako kasi mauuna na po ako sa inyo. So bago po tayo mamaalam sa live, po. Maaga pa naman, Brother Paz, don't worry. Talaga, napaka from... Wala na si Brother Paz. Nauna na siya na lahat. Wala na. Speechless na. Di ba, problema to ng mga babae kasi. Babae halos lahat ang may problema ng Pasensya na, Brother pagdi-display. Paz. Amen, amen. Nakakon lang namin yan sa loobin namin mga babae, mga ka-sister, mga mahal kong mga sister. Oo nga, sa lalaki, walang ano po ang pangit na lalaki. Hindi mawawalan yan. Kasi meron yan. Yung pass.
Teka lang po. You have all the time. Ako po, limited lang yung time ko ngayon, kaya mauna na ako. Pasensya po. Meron po kasing Bible camp ang mga anak ko, pero hindi sila magka-camping. So, uwian. Half day lang po. Because of the situations. Ayun. So, hindi na po sila camping na matutulog doon. Balikan. At kasama po ako as volunteer. Ayan po. So, ayan. Isang tanong ko lang. Ano po? Pasensya na po mga kapatid bakit po ba sa trabaho may dress code? Grabe tayong sumunod, no? Sa bawat lugar na pupuntahan natin, oy, darating si ganito. Naku, maghahanda ka pa ng damit, bibilihan mo pa. May graduation, merong party, may debut. Talagang bibili ka pa ng damit, gagastos pa tayo. Pero pagdating kay God, pag sinabing, present yourself, di ba? Na modest ka, na may dignidad. Kristiyano tayo di ba? Tayo nga ang templo ng Diyos. Tapos, you will present yourself as like that. Hindi naman sinabi, katulad ng sinabi ni Sweetie, you don't need to buy a suit. Wag naman to slack na parang, tos lagi na sabi, kami po kasi talaga walang pakialam, lalo na ako. Kung ano yung salamat at noon po noon, ang buhok ko talaga ganyan. Pag kahit anong gawin mo dyan noon, hindi yan nasisira, ganyan lang yan. So, hindi ako nagsusuklay. Hindi ako gaan nagsusuklay. Sabi ko po sa'yo, hindi rin ako nagbo-blower. Alam niyo po, hindi ako nagbo-blower. Walang makeup, walang blower, wala rin kaayusan. Kung anong mahila, yun na lang. Pero alam niyo po, mula nung nagsimba kami, pinagsasabihan na rin ako na, si Ate Ana po, yan ang kapatid namin na mahilig talaga mag-ayos ng buhok, ng muka, mag-ayos po talaga, no? Pero sabi niya, kailangan naman pag Sunday, para kay God, di po ba? Tapos alam niyo po, kapag sinasabi, mga music ministry, mag-color coding tayo, nagre-reklamo. Ano ba yan, di ba? Grabe, pag sinabing, uy, darating si pastor, may bisita tayo, formal naman tayo, lahat tayo. Uy, ano ba naman yun si Ang dami mo talaga maririnig na reklamo. Di ba? Pero pag sinabing, uy, darating yung halimbawa, darating ambassador ng Pilipinas and you're invited. Grabe kulang na lang, bumili ka pa ng, kahit hindi ka nagsusuot ng, barong Tagalog. Talagang gagastusan mo, di ba? Pero pag kay God, wala. Parang, natin, di ba? Wala man lang tayong reverence sa Panginoon. Hindi lamang po sa salita. Kasi it represent ourselves. Ang ganda ng mga verses na ipinahayag sa atin ngayon talaga, walang pakialam ang Diyos sa outward appearance natin. What's inside that matters. Kaya lang, it reflects outside. Mga kapatid, kung anong tingnan mo, kahit huwag ka magsalita, tingnan lang yung mukha mo, alam na ko. Alam na nagalit ka, alam na ikaw ay nagugutom, alam na may masakit ka, you're feeling something, dahil nakikita sa mukha, kung anong nasa kalooban natin. Kita nyo nga po si Moses nang bumaba siya sa bundok. Grabe, nagliliwanag ang kanyang muka. Why? Because babad siya sa presensya ng Diyos. Kahit konting liwanag man lang nakuha niya, yung liwanag ng Panginoon. Kung gusto nating gumanda, wag na tayo magpaputi. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Amen? Sabi po sa Mangangaral, chapter 8, verse 1. Who is like the wise? Wow, sino mga wise dito? Wise na hindi tuso po Who knows the explanation of things? Yun, nakaalam na lahat ng bagay. Tali-talinuhan. Ano po? A person's wisdom brightens their face. Tayo po mas matalino. Bakit? Kasi galing sa Biblia ang katalinuhan natin. Galing sa Panginoon, hindi fake, hindi AI. Hindi po AI ngayon, ang dami ng AI. Baka mamaya yung katabi mo, hologram na pala. O, hindi mo alam na, gusto mo nang sampalin, nung sinampal mo, lumampas. Bakit? Hindi po yan kaluluwa, hindi yan ghost, hologram na. Bakit? Yung totoong katawan niya nandun sa bahay niya tulog. Yung nagtatrabaho, yung kanyang AI. Hindi po ba? Darating po ang panahon, may napanood ako niyan na how many years ago, na ganun sila. Mga pulis, ewan ko, nakalimutan ang pangalan nun. Yung action star sa Hollywood. I forgot his name.
Ayun, si Bruce, galing ni Brother Paz, napanood din pala niya yun. Grabe, mga policeman. Meron na silang mga hologram lang sila lang. Hologram. Sila na yung pumupunta doon kasi nga, delikado na pagdating ng mga 2020s. Ay, ayun. Ayun po, di ba? Grabe na. So, a person's wisdom brightens their face. Wow. Nakakapaputi pala ng mukha natin yung wisdom ni Lord. Kaya mga kapatid, gusto mo ng natural at supernatural pa? Magbabad tayo sa salita ng Diyos. And changes its hard appearance. Sino po dito mga tigasin ang mukha? Ay, nakataas ang kamay ni Sweetie. Abay, gano'n. Ay, hindi pala. Kala ko nakataas. Sino yung mga tigasin ang mukha? Tigasin magsalita. Tigasin. Hindi po yung mga tigasaing, ha? Hindi mga tigasaing, kung hindi mga tigasin talaga. Mga maton, sa panlabas. Kaya daw pong baguhin yan ng Panginoon. Kaya wag po kayo mag-give up kapag yung asawa nyo, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, katrabaho nyo, the more we need na magbabad sa salita ng Diyos. Pag nag-soaking po tayo talaga sa salita ng Diyos, it will come to pass. Kaya ngayon po mga kapatid, bago tayo lumabas ng bahay, bago tayo magsuot ng ating mga outfit dyan, tingnan ang gilid, likod, may slit nga. Nasa gilid naman gilid nga, pero hanggang kulang na lang, dumating na sa bewang yung slit. Ano po? Tingnan po natin. Let's pause and ask, does this clothes reflect Christ in me? Am I representing God in this? Hindi po ba? Kailangan meron talaga tayong reverence, kailangan tayo may respect sa sarili. Kapag ang tao walang respeto sa sarili, hindi niya yan mapoportray, hindi niya ipapakita yan sa ibang tao sa pamamagitan ng pananalita, pananamit, at gawa. Kaya, kapag may nanghusga sa'yo, wag mo silang sisihin. Ikaw ang nagpapakita niyan sa kanila. The way you speak, the way you dress, the way you act, ikaw yun. Kaya ka sinasabihin ka, alam mo, grabe talaga siyang mag-isip, no? Ganyan. Bakit? Kasi, the way you speak, the way you judge, pag may nagtanong sa'yo, ay, yan, yung andyan na, nagtagarela ka na, ay nag-ano ka na, yung andyan na agad yung mga daldal mo na hindi mawari. Para kang hindi Kristiyano. Para kang Amen. Amen po. So, let's clothe ourselves with love, kindness, the presence of Christ every day, not just Sunday. Alam niyo po ang pastora namin, kung napapanood niyo po ang aming live, kung nakikita siya sa live, hindi ko alam kung napapansin. Pero kami po, meron talaga siyang humbleness. At hindi po, wala po ni isa man sa aming may courage na magtanong. Pero ang suot niya po talaga, yun at yun lang. Siyempre siguro, hindi ko alam kung how many pieces she has, 'di ba? Pero ganun talaga, blue, na parang jumper skirt na dark blue. Ayan, na detailed talaga, dark blue. Okay. Tapos may suot lang po siya sa loob ng may inner lang siya. Pag winter, yung inner niya makapal. Pero yun pa rin. And she doesn't mind. Ito pong church namin, super humble. They don't mind talaga. Tsaka hindi kanya i-correct. Lagi lang sila bahala ng Holy Spirit mag-convict sa kanila. Kahit sa mga pag-uugali, kahit sa ino, sasabihin niya ni Pastora, ino, okay lang. Minsan sabi ko, mang ino. Di po ba? Kasi minsan makikita mo wala ng reverence, pero okay lang sa kanya kasi para sa kanya, Holy Spirit will touch the heart. Kasi alam mo, totoo po yan. Kasi kahit anong pangaral mo, kahit anong sabi mo, kapag hindi pa nagsisink in, hindi pa niya na-realize, hindi talaga yan magbabago. Magagalit pa yan sa'yo kasi nagbabanal-banalan tayo. O kaya naman too much criticism tayo. Kaya hindi nila makita yon, hindi nila marirealize yon, hindi nila pasasalamatan yon, maiinis pa sa'yo. Ayan, kanina nag-comment si Ma'am Shrubi, nakapasok siya kanina. Sabi niya, salamat daw, Isa yan si Ma'am Shrubi din sa nakikita ko, ang mga damit niyan talaga. Sabi ko, ay, laging naka one piece. Sa nakikita ko lang po, or hindi ko po siya nakakasama, pero pag from time to time na nakikita ko siya sa Facebook, naka-dress.
'Di ba? Dalaga. Kami naman po noon baliktad. Mama ko gusto niya naka-short ako, baliktad ako naman ang hindi kay mama. Basta ako bahala na. Dodi mo sa amin po dito ang tawag namin diyan, dodi mo Mama ko naman gusto niya maayos ako, gusto niya akong ayusan. Ako naman walang pakialam. Di po ba? Pero ganun din naman 'yon. Huwag naman yung sobra na nag-aayos, ginagastusan, o kaya naman, wag naman yung wala namang pakialam. Kailangan nasa, tayo, modesty. Modest. Not less, not much, but modest level po. In a way that we honor our God, in the way we dress. Amen? Romans 13:14, rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Wow! Yun daw po ang isuot natin sa Jesucristo. And do not think about how to gratify the desires of the flesh. Sino po ang gustong mag-gratify ng flesh? Ay, gusto ko maganda ako. Ay, gusto ko maganda ang kilay ko. Ay, gusto ko maganda ang ganto ko. Ginagratify natin yung mga desire ng flesh natin. Lalo na kapag may nagsabi sa iyo, ay, ang ganda ng buhok mo. Ay, ang ganda ng damit mo. Wow, parang ikaw na ang lumulutang sa alapaap. Nakalimutan mong naglalakad ka pala sa lupa. Pili mo nakaangat ka na sa dami ng papuri. Mag-ingat po tayo. Clothe yourselves rather with the Lord Jesus Christ. Kailangan po makita si Jesucristo sa buhay natin. Maganda ka nga panlabas, hindi naman nagre-reflect sa Jesucristo. Sa salita, sa gawa. Ang ganda ng makeup pero nalilisik ang mata sa galit. Wow, hindi na kontrol ang sarili. Asan si Jesucristo doon? Di po ba? Kaya mga kapatid, tayo po'y lumapit sa Panginoon at salamat sa mga salita ng Panginoon sa buhay ni Sweetie na talagang ginamit sa atin. Kitang-kita, black and white. Kitang-kita mo. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. At ngayon po, napapapurihan siya. Bakit? Napaparangalan ng Panginoon dahil sa pagbabagong ginawa sa kanya. That is her strength. Grabe courageous na ipahayag niya po, And honored. God is honored in her clothing. Proverbs 31:25. Tayo po ay manalangin at lumapit sa Panginoon bago po tayo magpatuloy na magbahaginan. At alam ko po, marami pa kayong gustong sabihin. Kaso po, let's seal this with prayer upang matulungan talaga tayo ng Panginoon na ma-represent natin ang ating mga sarili. As Christ follower, as a disciple of God. Amen? Manaming nasa langit, tunay nga po kami ay nalulugod, nagagalak, Panginoon, sapagkat muli na paalalahanan at muli na itaas ang iyong pangalan. Isa po palang pag-worship sa inyo, pagbigay ng dangal, pag-honor sa inyo, ang aming pananamit, Panginoon. Now, once more, O God, we are being reminded, O God, how we must dress, how we must act, how we must carry ourselves, O God. We must present ourselves, O God, holy in the eyes of the people around us because we represent you. You are holy. So we want to be as one. Hindi man po namin maabot ang iyong kabanalan, Panginoon. Kahit katiting lang, Panginoon. Gagawin po namin ito, Panginoon. God, I pray, O God, sa mga kapatiran namin, sa mga manunood o nanunood ngayon, Panginoon, na hindi pa rin nila maunawaan, nanto ko sinay. Hindi pa rin nila talaga, hindi sila makapag-agree, hindi pa rin nila talaga maunawaan kung bakit. God, there will come a time, O God, that you will open their spiritual eyes. Ipapaunawa mo sa kanila kung ganun man, kahit ngayon, O God, ipaunawa mo po sa kanila. Open their spiritual eyes, O Lord, upang, Panginoong, matanggap nila ang katotohanan, na ang katotohanan yon ang magpapalaya sa kanila. Kung paano mo kami pinalaya, pinakita sa amin ito, Panginoon,
At nagkaroon pa kami ng courage na isiwalat ito at ibalik lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa inyo. Dahil hindi namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka. Hindi namin ito mauunawaan kung hindi ito nagmula ang wisdom sa inyo, Panginoon. Ang wisdom na nagmumula sa inyo, ang nag-brightens, O God, ng aming mga isipan, ng espiritu at kaluluwa upang kami ay maniwala at maisabuhay ito. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatiran ko na nakapakinig ngayon. Ang salita mo ay isang buto na natanim sa aming mga puso kung paano sina Ateng at siyang Emily na iwanan ng legacy ng kanilang magulang. Ganon din po ang gawin mo sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maituro namin ito sa aming mga anak, kaibigan, kamag-anak, kapatiran, O Lord. Speak the truth in love, O God. Bigyan mo kami ng tamang timing, tamang sitwasyon, tamang mga salita na magagamit namin upang maipahayag namin ang aming care sa kanila, Panginoon. Upang maituro namin sa kanila ang tamang pagsamba sa inyo sa pananamit, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami, Panginoon, ginawa, Panginoon, na maghangad na magpakita lamang sa pisikal, Panginoon. Ipakita sa mga tao ang pagsamba sa panlabas. You just want us to be modest. You just want us to be truth. Katulad ng pagpili mo, Panginoon, kay Haring David. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. People looks at outward appearance, but you look at the heart. God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga puso namin is second to your heart. At nawa, Panginoon, ang mga tao sa paligid namin, ang makita ay kayo lamang. Ang maamoy ay kayo lamang. Not seductive perfume, not seductive clothes, not too forward clothes. Hindi po mapagyabang na pagkatao, mapagyabang na salita, mapagyabang na pag-iisip, mayabang, Panginoon, na pagkatao. Tanggalin niyo po ito sapagkat ang tatay ng mga mayabang ay si Taning, si Talunan, at hindi po kami nababagay sa kanya. Hindi mo kami binigyan ng isang anak upang mamatay sa krus para lamang nga ang kahantungan namin ay sa impyerno pa rin. Do not allow us to choose the wrong way, O God, the wrong path. Allow us, Father, and help us, Father, to always bring us back to the path where you want us to walk with you daily. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to clothe ourselves with humility daily, with passion, compassion for the lost, O God. Clothe us, O God, with Jesus Christ. Ang bunga ng banal na Espiritu nawa ang makita sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na tunay nga po ng aming natutunan ngayon ay isang maging inspirasyon, subalit hindi matitigil nga hanggang ngayon lamang. Kung hindi, ngayon mag-uumpisa at araw-araw, bago kami, Panginoon, lumabas, we will check ourselves. We will ask to ourselves, are we pleasing God? This will respect God or this will disrespect God? Maraming salamat po sa paggabay sa amin at paggamit sa aming kapatid at mga kapatiran upang kami ay patuloy na mapaalalahanan araw-araw. Maraming salamat po. To God be all the glory. To God be all the glory. Holy Spirit, I thank you for the wisdom, O God, na ibinibigay mo sa amin that will brighten our days, our heart, our spirit, our soul, O God. And that will reflect to others. And your name will be glorified forevermore. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus ang aking panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan, mga kapatid. Sige po. Take it away. Ayan na po. Bukas na po ang ating sharing. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ma'am Joy, andyan ka pa po ba? Amen. Opo, no. Ayan, sige po. Opo, Sis Jeanette, opo. Opo. Mauna na po ako. Okay. Mauna na po ako mag-ano. Thank you. Alam niyo po, mag-ingat po tayo sa ating... Wala na po, umalis na. May ihahatid daw po siya.
Opo, okay, opo. No? Mag-ingat po tayo sa ating pananamit because our dress becomes our identity. Napapansin nyo, kapag ikaw ay formal, ang itatawag sa'yo, oy, andito si konsehal, oy, andito si congressman, di ba? Alam niyo po, nakarelate ako kay head pastor, yung kwento ni Sister ni Ateng, na naka-shorts lang. Because sometimes, we need to adapt yung sinabi ni Sister Lily kanina. We need to adapt. Alam niyo po, ang dami pong pinadala sa akin ng Tagadulos family na long sleeves. 7 long sleeves. Isa lang ang nasuot ko sa kabuuhan na pagstay ko sa Villa Marina. Why? Because we need to adapt. Hindi kasi pwedeng magmukhang kawawa yung mga katabi natin. Yes, we need to dress our best, no? We need to dress our best. Yan ang nais natin eh. Pero kung magmumukha ka naman kawawa yung mga katabi natin, hindi na rin appropriate. Diba? Kaya nga, nung marinig ko si Sister Annabel kanina, sabi niya, naka-shorts lang. Hindi ko in-expect. Because, nakarelate ako. Sabi ko nga, oo nga no? Ako nga rin, si Dulos family, binigyan ako ng long sleeves. 7 long sleeves, hanggang ngayon, isa pa lang ang nasusuot ko. Why? Because hindi appropriate kasi sa lugar na maglo-long sleeves ka lahat sila naka-t-shirt lang. Di ba? Although you need to, kasi nga, pero you need to adapt kasi. Minsan kasi, it becomes our identity, no? And then, meron kasing kasabihan na you cannot run faster than your shadow. Yung meron tayong mga kapatid na ganun pa rin mananamit, ganun pa rin sila manamit, because it is their identity sa ngayon. No, sabi nga sa Romans 14, Romans 15, parehong verses 1, no? Tanggapin natin ang ating mga kapatid na mahina pa sa pananampalataya. Sapagkat hindi pa nila na-grasp hindi pa nila na ano. And then sa 15, tulungan natin ang ating mga kapatid na mahina pa sa pananampalataya. So, we need to accept them, we need to help them. Yun, no? Tama yung sinabi ni Ate na ipanalangin, Lord, baguhin mo naman ang damit nito, no? Ibig sabihin, we cannot run faster than our shadows, we cannot rush things up, hindi natin pwedeng madaliin ng lahat, no? Kagaya ni Sister Mary Grace, kanina, hindi naman agad-agad, nagkaroon siya ng pananamit na gano'n. Unti-unti, hanggang sa ma-realize niya, hanggang sa matuto siya, na ano ba dapat ang pananamit ng isang Kristiyano, no? At marami sa atin, praise God, no? Praise God, ang ganda ng isang patutuo. Kasi, nakita natin yung paunang awit pa lang, binabago niyo ako araw-araw, no? Kaya nga, kapag tayo ay palaging nagbabasa ng Biblia, kapag tayo ay palaging nakikipagniig sa Diyos, kapag tayo ay palaging nananalangin, hindi lamang isang beses sa isang araw, magkakaroon talaga ng pagbabago ang buhay. Hindi natin napapansin, nababago na pala tayo. Hindi natin namamalayan yan eh. At isa sa yung sinabi ni Sister Janet kanina, mag-ingat tayo, ano ba ang layunin ng ating pananamit? Ito ba ay to gratify ourselves, to gratify our desires, no? Kasi kailangan din kasi natin lumugar no? Halimbawa, ang doon kayo nilagay sa lugar na puro nakabahag, di ba? Hindi mag-shorts ka, at least hindi naman long sleeves. Di ba? I mean, huwag mo naman silang gawing kawawa, yung mga, na ikaw na lang, na ayoko nang magsimba muna, bakit? Wala akong damit na maisusuot. Yung ganon, no? Ibig sabihin, yung, pwede ka naman magdamit ng modest, malinis yung sinabi ni Ateng kanina, malinis, huwag namang pangtanim na para kang magtatanim, para kang mamimitas na suot. Pero wag naman sobra din na magmumukha na kawawa yung mga katabi mo. Meron po akong isi-share sa inyo, no? Ito po yung panalangin ng isang hari, no? Meron po akong isi-share sa inyo. Nilike nga to nilike to ni Sister Karen Joy kanina, no? Ito yung panalangin niya. Panginoon, may 2 bagay akong hihilingin sa inyo. Tingnan po natin, ha? Panginoon, may 2 bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari, ibigay nyo ito sa akin bago ako mamatay. Grabe, no? Grabe yung panalangin niya, no?
Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari, ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, ilayo ninyo ako sa kasinungalingan at kabulaanan. Pangalawa, huwag ninyo akong gawing mayaman o mahirap. Sa halip, bigyan lamang ninyo ako ng pagkain na aking kakailanganin. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kailangan ang Panginoon. At kung ako naman ay maghihirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Amen. Proverbs chapter 30, verses 7 to down. 9 yata. No? Ibig sabihin, hindi lamang kasama rin ito eh. Bakit ko i-connect? Bakit ko ito i-connect sa pananamit? Diba? Baka kasi, pagka sobra na tayong ganda ng ating pananamit, ang nasa isip natin, yung kagandahan na lang natin lagi ang ating iniisip. I want them to look at me. I want all the eyes to be looking at me. No? Hindi sana ganun. Huwag mo naman sana kung gawing mahirap para hindi naman ako magnakaw at malapastangan ang iyong pangalan. No? Ibig sabihin, modesty. Lord, bigyan mo na ako ng kasapatan. Yung sapat lang. Amen? Nakukonek niyo po ba sa ating tinatalakay? No? Ang ganda po ng testimony. It is a living testimony. Buhay na patotoo. Kasi nakikita natin yan, no? Ayan, no? Nakatingin sa kanya, ano? Di ba? O yan, nakasmile. Nakita natin ang buhay na patotoo. Grabe, nung makita ko yung para siyang may kargang anak na nakataob na walang anong tawag ito, diaper. Noong una kong makita siya noon, sabi ko, may karga ka bang bata na nakataob? Akala ko puwet ng bata eh. No? Oo, no? Ganon. Sabi ko, buddy, grabe, no? Praise God. Kasi, although, ang mahal ng bayan mo yan, ngayon, hindi mo na dinidisplay, tinatago mo na, no? Isa yung pagbabago sa atin. Pero, we cannot run faster than our shadow. Hindi tayo makakatakbo na mas mabilis sa ating anino. Ibig sabihin, we cannot rush things. Unti-unti, makikita yan. Unti-unti, magkakaroon ng pagbabago yan. Unti-unti, mapapansin natin ang pagbabago. Why? Because we are, nakikipag-link tayo sa Diyos eh. Tinuturo sa atin eh. Kaya sabi ni Sister Jeanette kanina, no? Kapag tayo ay babad, sa awitin kanina, kapag tayo ay babad, at hindi lamang sa pananamit nakikita yung pagbabago, pati sa pag-uugali. No? Because our dresses, ang ating kasuotan, yan ay identity natin. Minsan sasabihin, andito na si congressman, andito na si konsihal, andito na. Nagiging identity kasi natin yan eh. No? At pasalamat po tayo, no? Meron po isang kapatid kanina, kagabi pala, no? Na nag-share sa akin, tinawag siyang banal-banalan. Ay, sige, magpabanal-banalan ka. Ganun, no? Praise God! Para sa akin, natutuwa ako. Why? Because nakita niya mismo ang pagbabago. Ibig sabihin, sa mata niya, nakikita niya na nagiging banal na pala ako. So, huwag tayong magagalit. No? Praise God at hindi nagalit yung kapatid natin yun. Nung siya sinabihan na nagbabanal-banalan siya. Praise God! Kasi, nagkakaroon ng manifestation ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Banal na tayo, pero para sa kanila, dahil unbeliever pa sila or hindi pa sila malalim sa pananampalataya, para sa kanila, nagbabanal-banalan tayo. No? Pero, patuloy lang tayo because deep in our hearts, we know na we are doing it for the Lord. Colossians 3:23, no? And everything we do it as if you are doing it for the Lord. Sa aking pananamit, ginamit ko to, ginagawa ko to, because I am doing it for the Lord. I am dressing up for the Lord. No? Kaya lang minsan, babantayan po natin, no? Babantayan po natin. Kasi, it becomes our identity. Kapag sinabing, konsehal, okay pa lang yun, kasi konsehal pa lang. Pero pagka sinabi lang, si congressman, ibig sabihin, you're overdressed na, no? Nagiging overdressed ka na. Mapapansin mo na, ikaw na lang ang naiiba doon. Lahat nakabahag, ikaw
naka tuxedo, hindi rin kaaya-aya, no? You should blend in. Hindi ko naman sinasabi na gumaya ka sa kanila, pero just a little lang siguro pwede na, no? Kung nakabahag sila, mag-shorts ka, no? Kasi baka kasi iba kasi hindi kasi natin saklaw ang isipan ng tao at iniingatan kasi natin ang isipan ng tao na hindi sila matitisod, no? Kaya kasi kung magiging katitisuran tayo sa kanila at humito na sila sa pagsisimba dahil nga doon, so huwag natin gawin, no? Pero I am not saying that don't wear your best for the Lord. Wear your best for that specific place. Wear your best na hindi naman paano ko ba sabihin? Basta wag tayong maging wag nating pagmumukhaing kawawa naman yung kapatid natin, no? Dress modestly lang. Modestly na hindi oppress yung ating damit sa iba, no? Kung hangga't maaari, modestly lang, no? So yun po, salamat po sa isang napakagandang testimony, buddy. Praise God. Purihin ang Diyos sa buhay mo at purihin ang Diyos sa buhay nating lahat na hindi na nagpapakita ng cleavage. Amen. Praise God po. Salamat po, salamat. Kala ko dati, may dala-dalang bata eh. Si Sister Karen Joy. Go ahead, Sister Karen. So, about pananamit. Kung pananamit, may testimony din po ako dyan sa pananamit. Sa po kasi, maganda po ba yung sound ko? Audible naman, narinig naman. Sa trabaho ko po kasi, nung bago po ako nagpunta, sabi ko sa akin, Karen, ikaw wala kang uniform ha, isa lang may uniform. Ako daw po. Kasi ma-assign ako sa pagsugat ng plato, hindi ko naman po ako ganun mag-expo sa customer. Sa kitchen ko ako ma-assign, ako daw po magpipili kung anong gusto ko po ng uniform. Sa trabaho ko. Hindi, sabi ko, Lord, ano po ba yung give me wisdom? Ano po ba yung susunod ko ikaw ang mabibigyan ko. Dito, no? So, alam niyo po ba yung sinag ko po na uniform po? Kasi, di ba po, tayo mga Kristyano, dapat po tayo. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pagkakataon. Amay! Po, no? Amay! Yan po, institute po. Alam niyo po ba, habang naglalakad ako dyan, suot-suot ko ang Panginoon, yung damit na may nakalogo na Jesus. Po, habang nagtatrabaho po ako niyan, no? Pag sinasapian ko sila ng kaaway, di ba po, minsan, hindi naman yan sila pag nagagalit sila sa trabaho, di ba po, ang mga Japanese po kasi, yan sila, masyadong concentrate sa pagtatrabaho, minsan, stress nandyan sa nila, sa pag-isip nila, nadadala nila sa trabaho. Sabi ko, Lord, andyan, declare, andyan, nakikita po nila yung proud po ako na, andyan, right? Nga po, sabi nga po sa verse na pinasakot niya at Janet, sa Romans 13:14, rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So, hindi lang po yan sa damit, kundi talagang andyan yung pag-unawa mo, pag nararamdaman mo na sila na ginagamit na sila ng kaaway, makita lang nila yung sa t-shirt ko, Jesus Christ, di ba po? Ayan, alam niyo po yan, yung respond po natin, di ba po? Malawak na pag-unawa, no? So,
Kasi, ang ano mo ang balot ka na ng presensya ng Panginoon Jesus. So, andyan po, no, ginamit ko po yung way na yun na makapag-evangelize ko sa kanila at charge ako na sana po ang mga Japanese po na mga kasalama ko everyday, no, sila po is talagang makilala din po nila sa life. At salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng ganyan pagkakataon. Hindi ko naramdaman na, ay, ako kakaiba. Hindi ko naramdaman na nabully ako, yung gano'n. Kasi foreigner ako. Hindi, sabi ko pa, ginrab ko pa yung opportunity na pagkakataon ko na to, no? Na ibahagi, no? Ang Jesus Christ sa kanila. Hindi ka manliit sa sarili mo eh. Kasi, grab the opportunity, no? Na to share po natin si Jesus Christ sa Bible. Lang po, no, about clothing, no, salamat po si Sister Manila po, si Mary, salamat po, everyone po, salamat po. At pakita ko po sa inyo, nasa camping po kasi kami, kita ko po sa inyo ang ng Japan, yung paano po ba ito, balik na rin yung camera, hindi ko po alam, at ito po, ito po kami, isa po sa mga ng Japan, nasa camping po kasi kami, Magkasama kayo ni Sis Janet. ito po yan. Ay, Iba po yan. Iba. ayan. Isa po sa likha po ng Panginoon. Binayaan po kami ng Panginoon na makapag-relax. Dito po sa campsite po. Sa Grace Resort. Salamat po. Amen. God bless po sa bawat isa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ako po may karagdagan. Sis, teka lang po, maraming salamat. Magpaalam lang po ako sa live, no? At magpatuloy po tayo, malaya tayo makapagpatuloy ng sharing. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat Sis Mary, Brother Pa, sa mga kapatiran. Tunay nga po, nawa, ang salita ng Diyos ngayon ay manatili sa ating puso at maisabuhay natin araw-araw. Maging gabay natin araw-araw. Ayan, sa mga nanonood po, Sis May, maraming salamat sa panunood palagi. Sinasamahan mo kami palagi. Maraming salamat po. Mga kapatid, kita-kita po tayong muli mamayang gabi at bukas ng umaga. Sama-sama po tayong magpalakasan. If you want to brighten your skin and your heart, mula daw po sa puso, palabas sa muka, magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Brother Paz, at sa mga matitira pa, nakasama ko po. Hindi lang po ako magla-live, pero andito pa rin ako. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone.